kabiasnan ng Mesoamerica, ang mga pamayanang nagsasaka 2000 hanggang 1500 BCE. So alamin natin ang mga kabiasnang umusubong sa Mesoamerica, ang kanilang pagunlad at ang kanilang pagbagsak. Ang mga pamayanang nagsasaka, maraming siglo muna ang lumipas sa pagitan ng pagsimula ng pamumuhay sa mga pamayanan at pagkaroon ng mga lipunang binuo ng estado sa Mesoamerica. Ang mga sinunang tao ay nagtatanim ng mais at iba pang mga produkto sa matabang lupain ng Yucatan Peninsula at kasalukuyang Veracruz noon pang 3500 BCE. Sa pagsapit ng 1500 BCE, maraming taga Mesoamerica ang nagsimulang manirahan sa mga pamayanan na idagdag din sa kanilang karaniwang kinakain ang isda at karne ng mga mahihilap na hayop. Mababanaag na ang pagkaroon ng politikal at panlipunang kayusan sa Mesoamerica sa pagitan ng 2000 BCE at 900 BCE. Sa maraming rehiyon, ang maliliit subalit makapangyarihang pamayanan ay nagkaroon ng mga pinuno. Nagkaroon din ng ilang mga angkang pinangimbibawan ang aspektong pang-ekonomiya, pampolitika at panrehiyon. Ang pinakakilala sa mga bagong tatag na kabiasnan ay ang tinatawag nating mga Olmec. So ating alamin, ano ba ang mga Olmec? Bakit sila ang kananahang kabiasnan na husbong sa Mesoamerica? Ang kaunanang umusbong sa Central America at maaring maging sa kabuuang Amerika ay ang Olmec. Ang kabiasang Olmec ay nangahulugang rubber people dahil sila ang kaunanahang gumagamit ng dagta ng punong rubber. Ang kanilang kabiasnan ay yumabong sa Gulf Coast sa kanimigang Mexico na nang lumaon ay lumawig hanggang Guatemala. Ang panahong ito ay halos kasabay o kasabayan ng dinastiyang Shang sa bansang China. Ang mga Olmec ay isang pamayanang agrikultural. Ang sistemang irigasyon na itinayo rito ay nagbigay daan upang masaka ang kanilang mga lupain. Nakagawa rin sila ng mga kalendaryo. Gumamit ng isang sistema ng pagsulat na may pagkakatulad sa hieroglyphics ng mga Egyptian, at nakalinang din sila ng katangi-tanging akda ng sining. Naunawaan na rin nila ang konseptong zero sa pagkukwenta. Ngunit sa kasamang palad, ang kanilang sulat ay hindi inaunawaan ng mga scholar hanggang sa kasalukuyang panahon. Dahil dito, ang mga kalaman tungkol sa Olmec at iba pang mga sinunang tao sa Amerika ay hango mula sa iba pang labi ng kanilang panahon. Ang mga likhang ito at maging ang paniniwalang Olmec ay may malaking impluensya sa kultura ng mga sumusunod na kabiasnan tulad ng Maya at Aztec. Kultura ng mga Olmec. Ang ritual ukol sa kanilang paniniwala ay mahalaga sa pamumuhay ng mga Olmec. Sila ay may panritual na larong tinatawag na pok-atok na tila kahalintulad ng larong basketball. Subalit ang mga manlalaro ay hindi maaaring gumamit ng kanilang kamay upang hawakan ang bulang yari sa guma. Sa halip, gamit ang mga siko at baywang, tinatangka ng mga manlalaro na ihulog at ipasok ang bula sa isang maliit na ring na gawa sa bato at nakalagay sa isang mataas na pader. Pinaniniwalaan ng mga arkeologo na ang ilang mga manlalaro ay ginagawang sakripisyo matapos ang nasabing laro. Nang lumaon, ito ay nilaro sa iba't ibang sentro sa buong Mesoamerica. Ang mga Olmec ay kilala rin sa paglililok ng mga anyong ulo mula sa mga bato. Ang pinakamalaking ulo ay may taas na 9 na talampakan at may bigat na 44 libra. Maaring dumanong ang malilok na ito
ay hango sa anyo ng kanilang mga pinuno. Nagpagawa rin sila ng mga templong hugis pyramid sa ibabaw ng mga umbok ng lupa. Ang mga istrukturang ito ay nagsilbing mga sambahan ng kanilang mga Diyos. Mahalaga sa paniniwalang Olmec ang hayop na jaguar na kinatatakutang Manila predator sa Central America at South America. Ito ay nagpapakita ng lakas, katusuhan at kakayahang manirahan saan mang lugar. Ito rin ay agresibo at matapang. Sinasamba ng mga Olmec ang espiritu ng jaguar. Dalawa sa sentrong Olmec ay ang San Lorenzo at ang La Venta. Ang mga lugar na ito ay mga sentrong pangkalakalan kung saan ang mga produktong mineral tulad ng jade, obsidian at serpentine ay nagmumula pa sa malalayong lugar tulad ng bansang Costa Rica. Mga dahilan ng pagbagsak ng kabihasang Olmec: una, yung tribal war. So nagkaroon ng mga digmaan sa pagitan ng mga tribo, at ang ikalawa ay yung pananakop ng iba pang tribo sa iba pang tribo. So ito ang dahilan kung bakit bumagsak ang kabihasnang Olmec, at sumunod sa kanila ang kabihasnang Teotihuacan. Teotihuacan, 200 hanggang 750 BCE. Sa pagsapit ng 200 BCE, ang ilan sa mga lugar sa lambak ng Mexico ay naging mas maunlad dahil sa ugnayang kalakalan at pagyabong ng ekonomiya. Isa sa mga dakila at pinakamalaki lungsod sa panahon ito ay ang Teotihuacan. Ang katagang Teotihuacan ay nangulugang tahanan ng mga Diyos. Noong kakaunti pa lamang ang mga pamayanang matagpuan dito. Pagkalipas ang isang siglo, tinatayang bilang ng populasyon sa lugar na ito ay nasa 600 katao. Subalit sa pagsapit ng 150 BCE, ito ay naging isang lungsod na sumusukat ng halos 12.95 kilometro kwadrado na may mahigit sa 20,000 katao. Ang mga pyramid, liwasan at lansangan ay nagbigay ng karangyaan, kadakilaan at kapangyarihan sa lungsod. Maliban dito, ang mga pinuno nito ay nagawang makontrol ang malaking bahagi ng lambak ng Mexico. Naging sentrong paggawaan ng lungsod, samantalang ito ay nagkaroon ng monopolyo sa malagang produkto tulad ng kakao, guma, balahibo at obsidian. Ano ba ang tinatawag na obsidian? Ang obsidian ay isang maitim at makintab na bato na nabubuo mula sa tumitigas na lava. Ginagamit ang obsidian ng mga Teotihuacan sa paggawa ng kagamitan, salamin at talim ng mga kutsilyo at pati na rin sa ilang mga figurin o maliit na nililok na bagay. Matagumpay na pinamunuan ng mga dugong bugaw o nobility ang malaking bahagdan ng populasyon. Ito ay naganap sa pamagitan ng pagkontrol sa ekonomiya, pag-angkop sa relihiyon at pagpapasunod ng puwersahan. Ang pinakamahalagang Diyos ng mga Teotihuacan ay si Quetzalcoatl, ang feathered serpent god. Tinatawag na Diyos ng kabihasnan. Pinaniniwalaan sa kanya nagmula ang iba't ibang elemento ng kabihasnan ng Teotihuacan. Kinatawan din niya ang puwersa ng kabutihan at liwanag. Siya rin ang Diyos ng hangin. Noong 600 BCE, ang ilang mga tribo sa Hilaga ay sumalakay sa lungsod at sinunog ang Teotihuacan. Mabilis na bumagsak ang lungsod matapos ang 650 BCE. Ang paghina ng lugar ay maring dulot ng mga banta mula sa karatig lugar, tagtuyot at pagkasira ng kalikasan. So yan lang ang kabihasnan na sumibol sa Mesoamerica. Sunod naman ay ating alamin ang mga pamana ng mga sino ng kabihasnan sa daigdig.